Inilunsad ang isang bagong grupong kinabibilangan ng iba't ibang sektor sa lipunan na pinangalanang Kilos Kayumanggi. Layunin daw nila ang maiparating sa gobyerno at sa publiko ang pananaw ng mga karaniwang tao sa mga isyu sa lipunan. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Iba't iba man ang pinanggalingan, mapamaralita, kababaihan, may kapansanan, mga obrero at mga magsasaka, iisa ang layunin, ang mabigyang halaga bilang mamamayan. Opisyal na nilunsad kahapon sa UP Diliman ang grupong Kilos Kayumanggi, isang samahan para magkaisang iba't ibang sektor ng lipunan. Ang common goal niya ay marinig ang tinig ng mga karaniwang tao. Sinasabi nga namin sa Kilos Kayumanggi na ang karaniwang tao makapangyarihan. Gusto nating yung pamumuno ng karaniwang tao ay marinig sa gobyerno. Naging panauhing pandangal ang dating senador at kalihim na si Rene Sagisag. Aniya, panahon na raw para hindi na mabaliwala ang mga simpleng tao. Sa demokrasya, dapat may boses ang bawat isa. Nilagay natin sa ligang batas yan, yung mga people's organization. Yun nga, talagang maganda kung tumulong sa taas. Pero tama yung sinabi ni Dito Sarmiento noon, quoting si Hillel, Jewish rabbi, kung hindi tayo kikilos, sinong kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ang dating National Treasurer naman na si Professor Leonor Briones, ipinaliwanag ng kasalukuyang kalagayan ng lipunan, partikular na ang kahirapan at kawalan ng sapat na trabaho. May trabaho ka ba? Oo, 1 hour a week. Oo. Oo, pero ano na yan, malapit nang aalis yung kaluluwa. Lilipad na. Nagtanghal naman si Heber Bartolome, ang singer-songwriter na nagpauso ng kantang Tayo'y Mga Pinoy. Dahil pakay ng Kilos Kayumanggi na maging iisa ang boses ng iba't ibang sektor ng lipunan, inalay ni Heber ang kanyang awit tungkol sa katotohanan. Nag-trigger. Alam mo yung kanta ko na, kulay Kayumanggi, yan. Tapos kinausap nila ako tungkol doon. Pero nalaman nila, may kanta pa akong iba, kamukha ng katotohanan lamang. Mas minahalagan nila yun dahil ang kanilang layunin pala sa grupo na to, katotohanan. Bam Alegre, GMA News.